Marry Me, Stranger by Martha Cecilia. Desperado ang lulo niyang magpakasal siya sa isang malayong kamag-anak upang mapanatili ang linya ng kanilang angkan. Kung hindi gagawin ni Joanna iyon, ay ang lulo niya mismo ang magpapakasal sa nurse nito at ipapamana rito ang Villa de Viere na 3 henerasyon ng pag-aari ng kanilang angkan. Gagawin ni Joanna ang lahat, huwag lamang mawala sa ang kanilang villa kahit nabayaran niya ang isang estranghero upang magpanggap na asawa niya. But when things didn't work to her advantage, she offered her, the handsome stranger, half of her inheritance. Pakasalan lamang siya nito ng totoo. She gambled everything, including her heart. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Patuloy sa marahang paglalakad sa baybayin si Joanna. 5:00 pa lang ng umaga at napakalamig ng hangin. Ang malawak na karagatan ay tahimik. Sa laot ay may ilang bangka ng mangingisda. Pinuno niya ng sariling hangin ang dibdib. Tahimik ang paligid, walang maririnig kundi ang mabining hampas ng mumunting alon sa dalampasigan. Dinampot niya ang isang shell sa tabi at inihagis iyon sa tubig. She had always loved this place. Buong buhay niya ay ginugol sa mga bahaging ito ng Puerto Galera. Maliban na lang, syempre, sa mga taong ginugol niya sa pag-aaral sa Manila nang magkolehiyo siya. Subalit walang semestral break at bakasyon siyang hindi inuwi rito. At karamihan sa mga iyon ay kasama niya ang ilang classmates at mga kaibigan. This had been her father's birthplace. His mother died giving birth to him. At minana ng ama niya sa mga lolo't lola nito ang hindi kalakihang lupaing iyon malapit sa dagat. This was a small beach resort with 8 cottages. Malayo sa mga naghihilirang beach resort sa Puerto Galera. Both her parents managed the resort. Her father was the Barrios veterinarian. At kung wala rin itong gaanong trabaho sa klinika nito na nasa silong mismo na ay ng 2 palapag ng bahay sa di kalayuan sa mga cottage, ay minamaniho nito ang isa sa 2 bangkang pag-aari nila upang iikot ang mga turista sa mga islang nakapalibot. Parang siso ang negosyong iyon ng mga magulang. Malakas kung summer at sa pagsisimula ng Lenten season. Ngunit pagdating sa buwan ng Agosto ay bakante ng lahat ang mga cottage at maghihintay na muli pagdating ng bakasyon. Kung may naliligaw mang bakasyonista pagdating ng off-season, ay paisa-ipsa at madalang pasapatak ng tag-ulan sa tag-araw. Gayon may doon ang gagaling ang kinabubuhay nilang mag-anak at ang pag-aral niya. Unang taon niya sa kolehiyo nang sabihin niya sama na gusto niyang kumuha ng business management. Malaki-laki naman ang resort nito, Dad. She had told her father one time. Perhaps we could put up a lodge. Yung 2 palapag lang, may 10 silid. Yung makikilala dahil masarap ang pagkain, malinis, primera klase among all lodges here in Puerto Galera. Wala tayong sapat na puhunan para sa pangarap mo, Joanna, wika ng ina. Isa pa tuwing bakasyon lang maraming tao. Isang ngiti ang ibinigay ni Joanna sa asawa. Darling, hindi naman maniningil ng tax ang BIR sa mga pangarap. Hayaan mong mangarap ang anak natin. Nilingon siya nito at masoy yung hinagod ng tingin. At dahil maganda ang unika-iha ko, malamang na mas mauna pang mag-asawa kaysa sa katuparan ng pangarap. She pouted. Hindi ako mag-asawa kung hindi rin lang ako makakatagpo ng lalaking katulad mo, Daddy. Aniya at niyakap ang ama mula sa likuran. Yung kasing gwapo mo rin, she agreed. Mestizo ang daddy niya. Pamusyaw ang buhok dahil Amerikano ang ama nito.
Tisoy kung tawagin ito ng mga kababaryo. Nagpurihan na naman kayong mag-ama, natatawang sabi ni Ana. Life had been so simple, hanggang sa mangyari ang trahedyang kinasangkutan ng mga magulang. Sa layuning malaman ng ibang pamamaraan sa pamamahala ng beach resort, ang mga magulang niya ay nagpasyang magtungo sa Boracay via Rojas Town. 3 oras mahigit na biyahe mula sa bayan ng Rojas patungong Boracay sa pamamagitan ng bangka. Her parents never made it to their destination. Hinabot ng malakas na hangin at malalaking alon ang bangkang sinasakyan ng mga mag-asawa. Sa gitna ng dagat, ang mga magulang niya ay mahusay lumangoy, subalit nasa gitna ang mga ito ng nag-alimpuyong dagat. Ang katawan ng mga ito ay natagpuan sa isang isla kasama ang ilan sa mga pasahero ng bangka. It had been too painful for Joanna. Hindi niya inaasahan ang maagang pagkawala ng mga magulang. Both were strong and healthy, in the prime of their lives. Huminga siya ng malalim upang pagluwagin ang dibdib. She was 19 when it happened. 3 taong mahigit na mula nang mangyari iyon. Nasa dibdib pa rin niya ang hapdi at sakit. When her parents died, she was shocked to have found out that money had never been a problem. Bagaman hindi siya napagkakaita ng lahat ng pangailangan, ay ipinaniwala ng mga magulang sa kanya na wala silang pera. Bukod sa lupaing sakop ng resort, napag-alaman niyang may trust fund sa kanya ang mga magulang na makukuha at magagamit niya pagdating sa edad na 21. Noong nakaraang taon, maaari na niyang galawin ang salaping iniwan ng mga ito. Subalit hindi niya nabawasan iyon kahit isang sentimo. Nang kupkupin siya ng lulo niya pagkamatay ng mga magulang, ay pinagbukas siya nito ng account sa Maynila na magagamit niya sa pang-araw-araw na kailangan sa universidad sa natitirang 3 semester. Iyon lang mismo ay labis-labis na sa pangangailangan niya. Ang pirang inilagay ng lulo niya sa bangko para sa kanya at ang iniwan ng mga magulang niya would allow her to live comfortably for life. Kahit hindi siya magtrabaho, she was actually a rich young woman. Patuloy siya sa marahang paglalakad nang matuon ang pansin sa isang pribadong lansya na pinipilit paandarin ng driver. Nakadaong iyon sa bahagi ng baybayin nila. Marahil ay nasiraan ang nagmamaniho niyon. Walang turistang mayayaman ang dadaong sa beach nila dahil mas pipiliin ng maiyon ang malalaki at kilalang beach resort na nakapaligid sa isla. Huminto siya sa paglalakad at pinagmastan ang lalaking nakayuko at pinaandar ang makina. He was naked from the waist above. Nakita niya ang paggagalawan ng mga muscles sa forearm nito habang pilit na pinaandar ang makina ng lansya. Makalipas ang ilang segundo at pupugak-pugak pa rin ang makina, ay hinto nito ang ginagawa at itinuwid ang katawan. Humakbang pababa sa lansya at lumusong sa tubig na hanggang bewang nito at lumakad patungo sa baybayin. He stopped midway nang mapunang may nakatayo sa dalampasigan. From a distance, their eyes met. Joanna's breathing literally stopped as the man's eyes raked through her body. Then he smiled at her, and if she wasn't mistaken, it was a leering smile. Morning, bati nito sa tinig na malalim at buong-buo. Ang lawak ng bedroom mo, miss. Sandaling nalito si Joanna. Wala sa loob na niyuko ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Suot pa rin niya ang patulong niya. Though she was decently covered from her neck down to her knees. Manipis yun. At dahil malakas ang dapyo ng hangin, ikinurban yun ng damit pantulog sa katawan niya. Sayang ang ganda mo, miss. Walang Amerikano ngayon. Off-season, di ba? Napasinghap siya at bumalik sa lalaki ang mga mata niya. May mali siya sa ngiti nito at natitiyak niyang kahit sa namamanaag na araw sa silangan
ay kitang-kita ang pamumula ng pisngi niya. Pinagkamalan siyang masamang babae. Bastos. Singhal niya rito at mabilis na tumalikod. Halos takbuhin ang pabalik sa kanila. Humihingal siya nang makapasok sa bahay. Ang walang hiyang lalaking iyon. Pribadong baybaying iyon. At walang guest ang mga cottage nila kaya alam niyang nag-isa lang siya sa baybayin bukod sa napakaaga pa. Another thing, 2 kilometro ang layo ng naunang beach resort sa kanila. Ang pagitan niyon at ang kanila ay kagubatan at corals. Pumanhik siya sa itaas sa silid niya. Kumuha ng tuwalya at nagpupuyos ang dibdib na bumaba sa banyo at naligo. Nang makaligo ay nagbihis, puting t-shirt at blue jeans at canvas shoes. Lumabas ng bahay at nagtungo sa restaurant ng resort. Magandang umaga, Tiyang Coring, bati niya sa kusinera ng cottage. Isa itong matandang dalaga at malayong kamag-anak ng daddy niya. Bata pa siya, ito na ang kasama ng mga magulang niyang nag-asikaso sa mga cottage. Hinihanda ko na ang almusal mo, Joanna, wika nito. Napakaaga mong magtungo sa dagat ni hindi ka man lang muna nagkape. Isang payak ng ngiti ang ibinigay niya rito at naupo sa mesang yari sa pinong kawayan. Nakahain doon ang pinaritong pusit, itlog na maalat at kamatis. Ang aroma ng nilagang kape ay agad niyang nalanghap. Madaling ihanda ang instant coffee, ngunit kahit kailan ay hindi gumagamit niyon si Tia Coring. Kahit sa mga guest ng resort, para dito, ang kape ay hindi kape kung hindi yaong barakong giniling galing Batangas. Ang amoy ng pagkain ay sapat upang kumalam ang sigmura niya. Tuluyang nakalimutan ang impertinenteng lalaking nakatagpo sa dagat. Sa loob ng 2 buwan mula nang dumating ako rito'y malaki na ang nadagdag sa timbang ko, Tia Coring. Aniya. Hinila ang bangko na yari sa kawayan at naupo. Aba, napakalaki ng ipinangayayat mo sa Manila May sermon sa tono nito. Natawa siya. Hindi ako nangangayayat, Tia Coring. Naiwala ko na lang ang baby fats ko. Sumabay na po kayo. Anyaya niya at nagsimulang maglagay ng pagkain sa pinggan. Sige na at sumubo na ako kanina, sagot nito. Iayos ko lang itong almusal ng bisita natin para pagising ay nakahanda na. Gusto kong matikman niya itong tabliya at nang sa susunod ay hindi siya magatubiling dito ulit tumuloy sa atin. Kumunot ang noon niya. Nahinto sa paghigop ng kape. May guest ho? Hindi siya makapaniwala. It was mid-August, tag-ulan. At kapag ganoon ang panahon ay walang gustong magtungo sa mga beach resort. Kahit pa sa malalaki at kalabang resort sa buong Puerto Galera. Nasa unang cottage, nasa bayan kakahapon ng hapon nang dumating si Ram. Inihatid rito ng ninong Berting mo. Napangiti siya. Kung ang ninong Berting niya ang kakilala ng guest nila, tiyak ngang sa beach resort nila ihatid iyon. Bukod sa ninong niya ito, si Berting ay kababata at kaibigang matalik ng ama niya. Ang kabilang bahagi ng lupain ay pag-aari nito. Mayroon itong malalaking tindahan ng feed sa Kalapan. Napagpasyahan mo na ba kung anong plano mo, Joanna? Tanong ng matandang babae makalipas ang ilang sandaling katahimikan habang inilalagay ang tsokolating tabliya sa kumukulong tubig sa palayok. Hindi siya nagangat ng paningin pero sandaling natigilan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng tiyahin ang tungkol sa problema niya sa nakalipas na 2 buwan mula nang dumating siya sa resort. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko, Tia Coring. Mula nang dumating ako rito ay hindi tumatawag si Lolo. Baka pinakasalan niya ang babaeng iyon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung sakali mang panghihinayangan ko ang mamanahin ko, ay dahil lang sa alaala ng mama, wala nang iba pa. Hindi ko sinasabing ayawan mo ang pag-aaring legal na sa iyo, wika nito. Lamang kung kaligayahin mo ang nakataya, kailangan pag-isipan mong mabuti ang lahat. Hiniwan ng mama mo ang katayuan niya bilang isang tagapagmana at maligaya siya sa piling ng iyong ama
hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy sa mabagal na pagkain upang paluguran na lamang ang matandang babae. Nawala na siya ng gana. Pinag-isipang mabuti ang huling sinabi nito. Tuluyan nga bang iniwan ng mama niya ang inheritance nito o sa kanya iyon ipinasa? Ipinasa sa kanya ang irresponsibilidad at nasa mga kamay niya ngayon kung mawawala o mananatili sa kanya ang mana. Ang huling pagkakataong kasama niya ang mama niyang dalawa, ang lolo niya, ay noong magtapos siya ng high school at ang huli bago pa niyon ay nasa elementarya siya. Sa maikling salita, sa buong buhay niya ay mabibilang sa 5 daliri ang pagkikita nila ng lolo Serafin niya. Ayoko nang bumalik pa tayo rito, mama. Wika niya sa ina nang magtungo sila roon. 15 taong gulang siya. She and her mother stayed at the villa for 2 weeks. Kaya naman tumagal ng ganoon ay dahil sinisikap ng inang ilapit siya sa abuelo. Totoong hindi sila direktang itinataboy ng matandang lalaki, subalit kibuan dili nito ang ina niya. At bagaman kinakausap siya ng abuelo, ay masama ang loob niya sa pagtrato nito sa daddy niya. Kung kakausapin man ni Don Serafin si Ana, ay upang ipamukha lamang sa ina ang isinakripisyo nito sa pagpapakasal sa daddy niya. May panghinayang niyang nilingon ang duyan na nakatali sa matandang punong mangga. Ayon sa ina ay naroon ang duyan na iyon, bata pa man ito. At iyon ang paborito niyang lugar tuwing naroroon sila ng mama niya. Sa Puerto Galera ay walang duyan dahil mga puno ng niyog ang nakapaligid sa propiedad ng ama. Hindi naman tayo iniintindi ni Lolo. Hindi rin niya gustong dumalaw rito si Daddy. Huwag mong sabihin iyan, anak. Panayad na saway ni Ana. Alam kong mahal ako ng lolo mo. Tayo. Mataas lang masyado ang amor porpeyo niya at hindi niya matanggap na hindi ako nagkamali sa pagpapakasal sa daddy mo, na sa kabila ng kahirapan ay maligaya tayo. Her steps faltered because she turned to look at the old house. Ang villa ay maringal na nakatayo sa gitna ng malaking solar na pag-ari ni Don Serafin de Viera. It was a 3-story Spanish architecture stone house. Kung may turret iyon, ay isipin niya isa iyong kastilyo. May 7 silid na ayon sa kanyang ina ay hindi naman nagagamit lahat. May isang mayordoma, isang housegirl at isang hardinero. Ano man ang sabihin ng lolo mo ay hindi niya maaring itanggi. Nag-iisa niya akong anak at nag-iisa kanyang apo. Patuloy ni Ana. I was born and raised in that house, Joanna. At dahil na kita, ikaw ang magmamana ng Villa de Ver. It is your birthright. Mariin itong sabi. Hinawakan siya ng ina sa kamay upang magpatuloy sa paglakad sa cobblestone driveway patungo sa bahagi ng lupaing may nagdadaang tricycle. Nasa pamilya na ang bahay na iyon sa loob ng maraming henerasyon. Sana ay manatili iyon sa ating angkan. If only I didn't love your father so much. Sadness tinged her mother's voice that Joanna took another look at the villa. Hindi mawawala sa pamilya natin ang bahay niyan, Mama, she promised. Ang sumunod niyang pagdalaw kay Don Serafin ay 4 na taon makaraan ang ipaalam niya rito ang tungkol sa sinapit ng magulang. At ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang gumagamit na ng wheelchair ang abuelo. Naglaho na sa anyo nito ang matayog, malakas at makapangyarihang Don. Sa pagkakatanda niya ay nasa mid-60s lamang ang matandang lalaki. At nang ihatid niya ang balita ng pagkawala ng mga magulang, ay tila lalo pa itong tumanda. Laylay ang mga balikat na agad itong nagpaalam na papasok na sa sariling silid. Tinawag ang nurse, si Conchita, na ayon sa Don ay 6 na buwan nang naroroon magmula pa nang magkasakit ito. Gayunman, ay panagbili nito sa kanya na huwag siyang umalis. Sa loob ng mahigit 1 linggo ay nanatili siya sa villa sa piling ni Don Serafin.
Sa loob ng panahong iyon ay nadaban niya na pareho nilang kailangan ang isa't isa sa pagkawala ni Anna. Bagaman sa simula pa lamang ay may mga bagay na silang pinagtatalo ng maglolo. She found out she enjoyed their banterings. Nang umalis siya upang bumalik sa Puerto Galera, ay nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Matanda na ito at siya na lamang ang natitirang kamag-anak. Iniwan ako ng mama mo, Joanna. Wika nito sa gumagaralgal na tinig. Iiwan mo na rin ba ako? I'll be back, Lolo, aniya. Kamamatay lang ng mama at daddy. Maraming dapat ayusin. Tinupad niya ang pangako. Makalipas ang isang buwan, ay muli siyang nagbalik sa San Simon at sa Villa de Ver na nanirahan mula noon. Nananatili siya sa dating boarding house kapag school days, pero umuwi siya tuwing weekend sa farm. At kung ipinahihintulot ng kanyang schedule, ay umuwi siya sa Puerto Galera. Pangkaraniwang na ang slangy match sa kanilang maglolo. In fact, may palagay siyang ikinatutuwa ng matanda ang malimit nilang argumento. Kaya naman, kapag nasa boarding house siya, ay pinanabikyan niya ang dulong sanlinggo sa pag-uwi sa farm. Hindi lang dahil ikina-excite niya ang friendly arguments nilang maglolo, but she also realized she loved the old man. Unti-unting nabawasan ang sakit sa pagkawala ng mga magulang. Subalit ang huling pagtatalo nila ang pinakamatindi. 2 linggo mula nang dumating siya galing sa ibang bansa kung saan nananatili siya ng 3 buwan. Iyon ang regalo sa kanya ng Don nang magtapos siya sa kolehiyo. Bago ka magtungo ng Amerika ay dumalo ka sa islang iyon, Joanna. Wika nito na bahagyang tumaas na ang tinig. Ano ba ang kailangan mong balik-balikan doon? Lolo, pag-aari ni Daddy ang lugar na iyon at kailangan ko namang dalawin at kamustahin si tiya ko rin. Kung may nangyari sa kanya ay naipalam na sana sa iyong, patuloy nito. Isa pa'y darating si Julio anumang araw mula ngayon. Gusto kong magkakilala kayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi sa Mindoro. Hindi ko gustong makilala ang taong gusto niyong ipakasal sa akin, Lolo. My goodness, ni hindi ko man lang nakikita pa ang lalaking ito. She stomped her foot. That is why I have arranged for you to meet him. Si Julio ay isang de Ver, he said excitedly. She rolled her eyes, as if I didn't know. Hindi yun ang unang pagkakataong binanggit ni Don Serafin ang tungkol kay Julio mula nang dumating siya galing ng Amerika. Ayon kay Conchita, ay nagpa-advertise ang abuelo sa mga pahayagan para sa reunion ng mga nagtataglay ng apelyedong de Ver. At bukod tangi lamang ang Julio na ito ang nakipag-ugnayan sa lolo niya. Siguro nga ay wala ng ibang taong nagtataglay ng ganong apelyedo, o kung mayroon man ay si Julio lamang ang nag-abalang tumugon. Nakipagkita ito sa lolo niya at mula nang dumating siya, ay wala nang bukang bibig ang abuelo kundi ang Julio na ito, at ipinahihiwatig sa kanyang ito ang gusto nitong mapangasawa niya. Iilan na lamang ang natitirang de Vera po, at natutuwa kong si Julio ay... So, putol niya sa sinabi ng Don. Natuklasan niyong hindi lang pala kayo ang huling lalaki sa inyong angkan. And this Julio is my cousin? Tumango-tango ito bilang pagsang-ayon. He could be your relative, pero wala tayong lalabaging batas dahil kung magkamag-anak man kayo ay napakalayo na. Maaari kayong magpakasal. And why would you want me to marry a relative? Halos magkadikit na ang mga kilay niya, no matter how many times removed. Tumingin sa malayo ang Don, sangdaling naging malamlam ang muka. Inaasahan kong magiging lalaki ang anak namin ng lola mo upang magpatuloy ang aking angkan. But as it was, babae iyon at ang mama mo. She disappointed me when she married your father. Bakit, Lolo? Unti-unti ang pag-aahaw ng galit sa dibdib niya. Dahil ba mahirap lamang si Daddy na ang pinagkukunan ng ikinabubuhay ang kapirasong beach resort na iyon sa Puerto Galera? Isa lang yan sa 3 dahilan, Joanna, sagot nito.
Mapapatawad ko si Jose sa pagiging mahirap niya. But I cannot forgive him for taking my daughter away from me and took her to that God-forsaken island. At na hindi ko man lang nakita ang aking anak sa nakalipas na 6 na taon hanggang sa kanyang kamatayan. Sunod-sunod na marahas na paghinga ang pinakawalan nito na sandaling kinabahan si Joanna. Doon pumasok si Conchita na hindi niya akalaing nasa labas lamang pala ng silid ng abuelo. Tama na ang pag-usap na ito, Joanna, she said sternly. Napapagalit mo ang lolo mo. Shut up, Conchita. Baling dito ni Dom Serafin. Hayaan mo mag-usap kami ng aking apo. Iwan mo kami. Kung kinakitaan man niya ng pagkapahiya ang nurse, ay mahusay nitong naitago iyon. Dahil nang sulyapan niya ito, ay nanatiling walang emosyon ang mukha. Gayunman, binigyan siya nito ng warning look bago tumalikod, na para bang sinasabing kapag may nangyari sa lolo niya ay kasalanan niya.